Ania na ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle. Mama, kinigihapon ng Mamahood ang programa alang sa mga mama. Ako gihapon si Mama Michelle. Ayan, no? So, kaganina atong adunggan ang storya sa pagkananay ni Nanay Carmen Pantonian, no? Medyo maka-emotional ang experience ni Nanay Carmen sa iyang mga anak, experience niya sa iyang bana, sa iyang pagka-OFW for more than 30 years, no? Can you imagine, no? Ang iyang sakripisyo nga iyang himo. Ang iyang manuntang tinguha is maayo, yes, no? Na kanang financially masuportahan niya iyang anak kay nagipod ang bana mampod good. Wala na himong present during that time. So ang panginahanglan, makita na to mga kasama nga sa pagkaginikanan, kinahanglan gyud mo function gyud ang mama o ang papa. Correct, no? Dili pwede nga si mama lang, dili pwede nga si papa lang. Because sa kaso ni Nanay Carmen, according pa sa iyaha, wala mo gud nag-function as father ang iyang bana during that time, which is ang function sa papa is to provide for the family. So kay ang magpagutman niyang anak, so siya ang nagkurso nga mo abroad. And we heard what happened to her, no? Usa ka pamatuod nga kitang mga ginikanan nagtinguha ang tagmayo sa atong mga anak, pero na ay mga butang po di ay nga mapasagdan sad nato. Because there is really no perfect parents good, no? Wala gay perfect na mama. Wala po yung perfect na papa. But we can try and do our best, no? Pinaagi sa pagkahibalo. Kung unsa ning mga butang na dapat po day na. So mga magkat-on ta, padayon na to ato ang hisgutan kasama nga 5 ka mga butang nga gikinahanglan sa atong mga anak gikan kang kinsa, gikan natong mga mama ha, dili gikan sa silingan or sa lolo, lola or sa papa, gikan sa mama. Okay? Gikan pud ni kang Dr. Henry Cloud o Dr. John Townsend mga kasama. Ganina number 1, we have talked about safety. Ikaduha, nurture or pag-amuma o ikatulo nga kinahanglan sa atong mga anak gikan natong mga mama mao ang basic nga trust or pagsalig. Question: ikaw ba nga nanay karon, gipa-feel ba nimo sa imong anak or mga anak that ikaw imo silang gisaligan? Or ikaw ba tong mama nga sige duda sa imong anak? Dili ka mo tuo sa iya ha. Pareha bitaw daw anang nakadungog pud go ani sa usa ka psychotherapist, no? Kanang mga di man ko mo share sa inyo di masaligan, no? Kanang mga gikan sa mga nabasa nako, mga research, no, psychologist, mga mental health no related na mga hisgutanan mga kasama nga kung ang bata imo dayon siyang tulisokon, yaman ko nangati ka no. Pag ignon nimo siya anak, ang iyang mas masyato iyang heart, iyang masakitan siya. Unya, ay, wala day salig si mama nako. No? So, ang taong gilauman niyang mutuo, mosalig niya, maunoy nagduda niya. And sadly, basin kita ni mga mama. No? So, basic trust. Basic nga pagsalig. Mao niyang abilidad para mo invest og relationship ang atong mga anak. Kinahanglan kita mismo. Nanay, of course, dapat trustworthy po ta. Basin dili po ta trustworthy na mga nanay, di ta masaligan ng mga nanay. Because ingon pa nila Dr. Townsend na ang pagsalig kuno gina-learn, gina-cut-on because we aren't born trusting. Dili daw ta mga madudahon ra bata, no? Kay kita ra ba balikan gid nato sa Biblia, di ba? Kuan beta sinful. So naagid na mga doubts sa atua, no? Mga fears or whatever because of it's a result of sin. So kinahanglan ang pagsalig ato og yung kat-unan mga kasama. Kaya ang pagsalig, mauni ang maghimo nato na mo reach out sa uban. Kaya kung wala pa tay salig sa uban, di man ta mo manangpit. Ang imong anak, kung dili na mo salig nimo, dili man na manawag. Maubitaw na nga mas mag-uol ta. Kung atong mga anak, mas mo share pa sila sa ilang mga barkada, or sa ilang silingan, or sa imong ugangan, dili sa imuha, mama. Mag-uol ta na, nga dili mo reach out ang atong mga anak sa atong, dili mo depende ang atong mga anak sa ato, dili manginahanglan ang atong mga anak sa ato og tan-awon ta niya murag di pa salig ba, di ma open up, no? O kinahanglan nga kita nga mga mama kuno
ingon ning mga doktor, no? Kinahanglan nga mahimo tang kasandigan panahon nga nanginahanglan ng atong mga anak. We are the caretaker. We must reach out. Kita mismo. Dito magpaabot. We have to ask mga tanatas ng mga anak na kumusta man ka? So may naba kay problema karon? Kumusta man ang pag-eskwela? Kumusta man ang imuhang kinabuhi? Depende sa edad, of course, no? Bisan mga gagmay mga bata, bisan mga toddler, you could ask ako, nagapangutanan ako sa akong anak. How are you today? Kumusta man ka? Unsa may imong gikaon? Lami ba imong gikaon? Nabay naghimo sa imong nihilak ba ka today? Nganong nihilak man ka? If you are afraid, kung nahadlok ka, na si mama, you tell me, do not be afraid, no? And then I teach her if mama is not around, kung wala ko, and then you are afraid, you pray to Jesus. You call Jesus, help me, no? And then kabalo na akong anak-anak. Kung wala ko, kabalo ko ang akong anak na siya'y tawagon, and that is the most powerful name above all names, and that is Jesus. So pagsalig, mga nanay, mag-invest gid ta ng pagsalig para sa atong mga anak. Kinahanglan komportable sila sa atoa. Question, ing ana ba ang atong mga anak sa atoa? Kita ra gyud ang makatubag. Number 4 is belonging and invitation. Belonging means kanang maapil, sakop. Apil ba sila? I belong. I feel I belong here, no? Kini bang pamilyahan ni feeling ba nako part ko sa family? Kaya narabay mga linya ana ang mga anak nga feeling nako dili ko anak. Lahi ba ko? No? Naingan ang mga linya, di ba? Inigdaggo na. And invitation, gi-invite ba ni mo imong anak to participate sa whatever nga mga panghitabo di sa inyong balay, gikan sa gagmay nga to sa dagkong mga butang. So that's number 4. Kinahanglan sa atong mga anak ang sense of belongingness. Mao bitaw nga mangita gid na sila kanang grupo-grupo sa ilaha sa gawas, di ba? Kay gusto nila maka-feel sila nga part sila sa usa ka grupo. Nga ikaw ako parehatang tanan. We need that, no? Ang Biblia mismo nag-ingon that we must be rooted and established in love, no? Kinahanglan ang foundation sa atong relationship is kanang dili man gud nato ma-provide ang relationship na kita-kita lang or love sa ato lang. No? We need relationships. That is why kinahanglan gyud na ang mga bata na sila'y masangpit, mo reach out sila sa atoa. So relationship. Ang relationship, dili siya pwede nga imuha lang, imong self lang, imong karelasyon. Naadyo kay karelasyon. Imong mama, imuhang karelasyon. No? So if we are rooted and grounded with God, kitang mga nanay, ngadto sa uban, we feel we belong. Di ba? Nga dili ta feel lang sampid raman sugod din. Hey, dili man kukuan, ani raman jud ko. No? So kitang mga nanay, pinaagi sa ato ang paghigugma o pag-atiman sa atong mga anak, ma-feel nila nga pinangga sila, kinahanglan sila, parte sila, mutaas ilang kumpiyansa sa ilang kaugalingon, mao nga para inigawas nila, dili sila maka-feel na, ay, kuan raman ko, ani raman ko man mo na. Tama ba? No? So, let us reflect now as mothers. Ang ako bang anak, na-feel ba niya nga part siya sa family? Or pag mag-decision making, kami-kami ra ba yun? Ako ra ba yun? Pag decision making, bisan sa iyang suuton, dili ba ko pwede ba nga siya na lang para involved siya sa decision making labi na sa iyang kinabuhi pod, no? Og sa uban pa, isa sa gagmayng mga butang, picture taking, whatever, no? Dapat ma-appeal gyud ang mga anak. And lastly po, mga mama, ang kinahanglan sa atong mga anak sumala pa sa mga doktor is ang someone to love. Di ba? Someone to love. Tao na pwede nilang higugmaon. O question, siyempre kay mama man tano. Nasayod ba mo nga dili di ay tanang mama kanang someone lovable. Di ba? Murag dili man kayo ka higugma ni akong mama. Ay, sige rin nag-syagit. Sige rin nag-buan. Namo na nga may resentment ang mga bata. Pag sige lang taga-suko, sige lang taog yaw-yaw, wala tayong makitang mali. Ay, tama. Kung dili, mali lang kanunay, no? Mo na nga, anang mahitabo. So, they need someone to love. And in that case, dapat kita tong someone to love nila. Kita tong ilang kinahanglan na ilang higugmaon, dili ang laing tao. No? So, mo na ang mensahe mga kasama because ang emotional development, wala lang na nagikan sa mama, no? Nagikan pud na sa kanabitang sila mismo. Ang ilang express nilang ilahang love towards you kay mahigugmaon man ka nga mama. So, ang mga mama, kita tong mag-provide sa bata, ugugma, unya, ma-feel nila, no? Para ma-develop sila emotionally, ma-develop sila physically, intellectually, and socially.
kinahanglan pod sila, mangita na sila higugmaon nila. Ay, kani ako ang mama. Kay I feel safe. Ay, kani akong mama. Kay kuan kaayo, maminaw sa ako. Kani akong mama, i-love na ko ni. Dili ko mo isolate nga ako lang. No? So, mao ni ang panginahanglan sa atong mga anak. No? Kung mangutana mo, reliable ba ni? Yes, because I have researched on this and these are universal and documented ni sa mga research, sa mga clinical experience, o sa mga experience gid sa mga tao, and of course, from the Bible itself. No? The authority gid gikan sa Biblia. So kung ang nanay, nag-provide ta og safety, nurture, trustworthiness, belonging, and lovability ngadto sa atong mga anak. Congratulations because ang atong mga anak mudako na sila nga healthy ang ilang development. Mudako na sila nga dili sila mahimong problema sa katilingban or sa sila pud mismo sa ilang kaugalingon, no? Mahimo silang saag pag-abot sa panahon kung wala nato nahatag sa ilaha ang mga essential needs nila, not only materially but also those things. 5 ka mga butang, no? Again, those are nurture, trustworthiness, belonging, lovability, safety, of course, no? So hoping mga nanay, mga mama, dako tag mga nakatunan karon because bisan ako myself, no, as ay kanang young mother, nalipay kog dako niini nga programa because makatabang pud ko sa uban at the same time as I am learning also from my mentors or from research or from studies, no, nga mahisgutan nato dinhi sa atong programa nga Mamahood ang programa alang sa mga mama because we want the best for our children. Ingon nga gisaligan tas Ginoo para ati manuning mga kinabuhian ni kinahanglan pud ta magkat-on, kinahanglan magtuon, kinahanglan mo sabot, mo sakripisyo and everything as this is our worship to God nga mao ni salig nato nga mahimo tang mama aning mga bata ani nga gihatag sa ato as sa Ginoo. Amen. So thank you for joining me today sa ato ang another episode sa atong programa Mamahood ang programa alang sa mga mama. So until next Sunday, 12 p.m. to 1 p.m. dinig hapon sa DXDC 621 RMN Davao. Sa kanunay po, ako si Mama Michelle alang sa Mamahood ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle.